Magandang umaga mga ka-agri, magandang araw ng Huwebes. Ayan guys, so hindi tayo ulit sa Kuman, sa Bukid Kuman sa Ilocano. Sa amin kasi ang bukid pala yan. So yun guys, so ito ngayon tatanim tayo ng sweet pearl. Sweet pearl ang ating kasalukuyan na itinatanim. Sama natin si Uncle Ray, Pidnap, saka si Auntie Carla, mga pinsan ni tatay. Bayaw ni tatay si Pidnap. So yun guys, at kakasimula pa lang namin, medyo mainit na dahil alas 7 pa lang, pasado alas 7 pero mainit na. Hey guys, sakto kasi na umulan yung recent video natin, umulan nung Sabado Linggo. Sakto naman na napaaro natin to, na ipatraktor na natin before ng ulan. Yan guys, medyo madumi yung itsura ng kuman, yung lupa. May mga dahon, puno ng mais. Actually yan po is natural na fertilizer pag nabulok. So hindi na namin pinalpalan o suyod sa Ilocano. At yan po, sweet pearl. Ito po yung ayan, sweet pearl. Po. Sweet pearl F1 po to na gawa ng East West Seed Philippines. So yung mga video natin regarding sa about sa sweet pearl, pagtatanim ng sweet pearl. So yan po yung dati na rin natin tinatanim. Ang tawag po ito na crop is palusot o pasupyat. So yun guys, so tutulong ako yan, para mabilis po yung pagtatanim. Yan, sweet pearl. At ito nagbasal po kami ng 1620, yung sobra po natin na ginagamit natin sa pechay. Hindi pa ako bumili ng triple 14 dahil na po, para makatipid tayo, hindi pa naman nagagamit sa pechay. So ito, tabi ng pechay po itong tinamnan natin na mais. Yan po yung yan ito. Yan yung tulos na yan po yung boundary ng pechay. So yan po. So itong crop na to, yung sinasabi ko kanina, is palusot o pasupyat sa Ilocano. So, parang kumbaga ito, parang sugal ito na crop. Susugal. Kumbaga, pagka hindi nakuha ng tubig, kasi usually ang months ng bare months, October, November, December, may mga, ang tawag namin dyan is agwang o yung paglaki ng ilog. Pero subukan natin, isugal natin kasi kaysa mahayaan natin na hindi matamnan at masayang yung lupa na nakatiwangwang na. Ayan. So ano pa ba ang natin? Yun lang po, basal. Tapos yung pagtanim po namin, kada apak. Pag umapak ka o lumakad ka, isang butil kada apak. Ayan guys, makunin na tayo. Ano ang gagawin natin? Asan yung balde tapos na nala? Karabran. So tumulong muna ako kasi wala tayong matatapos pagka ayan guys.
Magkakon dito na damakan guys. So nakaano na sa project pa. Ayun guys, so nag-substitute muna ako kay Tatang kasi medyo kanda, hindi okay ang kanya, pakiramdam niya, medyo tatrangkasuin daw yata. So ayan, magsisimula na tayo para yung makadami tayo. May share pala ako base sa aming experience, advantage sa paggamit ng araro o kalabaw. Pagka mayroong dumating na malakas na ulan, hindi po naaanod yung butil, or ang tawag dito is kasi yung gamit na seeder na ginagamit sa yellow corn na pwede rin gamitin sa puti, kon po, mayroong disadvantage pag may time na malakas ang ulan o yung darating na ulan, ay naanod po pagka yung seeder ang gamit natin. Yun lang po ang isa sa mga natutunan namin. Ang kagandahan pagka araro o kalabaw ang ginamit natin, naapakan kasi yung butil, kaya yun, nagiging mas matibay yung pundasyon ng ugat ng butil o yung mais na tutubo. Yung seeder kasi parang ikokanya lang, kasi parang itutusok niya lang. So yun lang naman po ang kaibahan ng seeder sa gamit na araro ang kalabaw. And guys, so tanim-tanim muna kami at update ko kayo ulit sa mga susunod na araw na makita natin yung resulta ng pagtatanim natin. Maraming salamat guys, mga ka-agri, mga ka-prepper, sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod. God bless, mabuti lahat.